Nga sa harap ko sinabi mismo na sabi niya, Martin, wala akong natatanggap dyan. Yan yung sinabi. Alam mong wala akong natatanggap dyan. Yung isa pa po. Bawat taon po, sa tuwing dumarating ang BICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Magandang araw mga kababayan. Kung magnanakaw ang lulo, magnanakaw ang tatay, abay mas malupit pala itong batang buaya na si Sandro Marcos. Nilabas na po ni Saldico ang mga resibo ng bilyong-bilyong insertion ni Sandro Marcos. Samantala mga kababayan po natin, kung dati ay gigil na gigil po itong si Representative Toby Chanco na mapatunayan kung sino po yung mastermind, kung sino po yung kautak nitong pagnanakaw sa gobyerno, abay hanggang Saldico at Martin Romualdez lang pala itong si Toby Chanco, at lumabas na po ang tunay na pagkabuaya nito sapagkat pilit na pinoprotektahan itong si Bongbong Marcos. Yan po yung ating pag-uusapan at isama na rin po natin mga kababayan. Ito pong sabi nga ni BP Sara na hindi na daw po siya mag-advise sa gobyernong ito dahil lahat naman sila ay hindi naman nakikinig sa taong bayan. At itong si Congressman at ID, Congressman Asistio ng Quezon City, pinatawag din po ng ICI, abay mukhang sila po ay nakinabang din sa mga pagnanakaw sa flood control. Nako po, dapat hindi lang po yung mga ito ang ipapatawag. Mukhang hindi pa natin naririnig na ipinapatawag po itong si Congressman Garjola na di umano'y mas pinakamalaking kontraktor ikumpara dito sa mga Diskaya at kay Saldico. At nakita nyo naman yung mga pinag-aresto mga sapsap. Kasi nga, yung mga main character talaga sa pagnanakaw ay wala pa pong kaso. Kagaya nitong si Martin Romualdez, kung si Saldico naman ay may kaso, iwala naman po sa Pilipinas. At ang iba ay mukhang pinatakas pa. At hindi pa po natin nakikita na kasama na itong si Bunuan sa mga kaso. So, yun nga. Ang sabi rin ng ating mga kabayan, itong mga pinag-aaristo, mukhang hindi naman natin narinig ang kanilang mga pangalan doon po sa pagdinig sa Blue Ribbon. Bakit sila yung mga naunang pag-inaristo? Yung puno ay hindi pa naaristo. Kung pag-upo, ang bungad talaga kaagad ng presidente kay Martin is, Martin, kayo ni Saldi, ilan bang bahay sa Forbes ang gusto nyong bilhin? Ilan bang eroplano ang kailangan ninyo? Ilan bang Ferrari ang gusto nyo? Ganong karaming pera ba ang gusto nyo? Ganong karaming caviar ba ang kaya nyong kainin? Yun ang bungad. Yun yung opening statement. Nung pag-upong, nung November 24. Tsaka pa lang niya sinabi na sobra na kayo. Lahat ng pera, kinukuha niya. Pero yan yung opening statement niya. Yan yung unang-unang sinabi niya na hindi ko din i-disclose kasi sabi ko napaka-sakit ng mga salita, di ba? Alam niyo mga kababayan po natin na kung papakinggan po natin ng maigi, so tinatanong daw ni Bongbong Marcos, itong si Martin Romualdez and Saldico, kung ilang bahay, ilang eroplano pa, kabyar ang kakainin. Ibig sabihin mga kababayan, alam ni Marcos Jr. na may mga pagnanakaw na nangyayari po sa House of Representatives. Base po dito kay Toby Chanco ha, parang inaamin po ni Toby Chanco na alam ni Bongbong Marcos ang pagnanakaw ni Martin Romualdez and Saldico, yung korupsyon na nangyari sa House of Representatives, at pilit niya lang na kinukonsinte. Kung ang pagbabasihan po natin, itong sinasabi ni Toby Chanco. At tila ba inaamin din ni Toby Chanco na si Bongbong Marcos ay weak leader at wala po siyang nagagawa kung lantaran na nakikita niya na nagnakaw, ang magkaibigang ito, magpartner na ito, na ngayon ay mortal na magkaaway na si Martin Romualdez and si Saldico. Tuloy natin. Sabihin, ang unang isip ko, ulitin ko, teka, papagalitan mo pala to, bakit sinama mo pa ako dito? So yun. So kaya makikita mo puro sabi, di ba? Sabi ni Pangulo. And ang daming instances na kahit dito sa Congress, palagi niya, kaya minsan nagtatalo kami, hindi ko sinasabi niya, pag nag-uutos siya, hindi ko naman ito gagawin kung walang utos sa taas eh. Ayun mga kabayan po natin, parang tanga din to si Toby Chanco, no? Pilit niya pa talagang ilihis ang issue at gusto niya pang sabihin sa atin na walang kinalaman si Bongbong Marcos at pilit niya pa paikot-ikutin ang usapin po sa corruption. Bakit niya lang sinasabihin ang katotohanan, di ba? So, gusto niya lang talaga maging House Speaker. Gusto niya lang talaga ilaglag si Martin. Pero protecting Bongbong Marcos. Walang pinagkaiba po
sa totoo lang mga kababayan po natin, itong si Toby Chanko, sa mga pinklawan na gustong magsigaw na ikulong yung mga magnanakaw, pero ayaw nila manawagan o ayaw nila na magbaba si Bongbong Marcos sa kanyang pwesto. So wala pong pinagkaiba kung ganun si Toby Chanko, na pilit na pinoprotektahan pa rin itong bangag na si Bongbong Marcos. Oy, sabi po ni sabi po ni Amy Marcos, bangag daw si Bongbong Marcos. Ako naman, ang sinasagot ko nun, kaya hindi kami nagkakasundo sometimes in the past. Diba? Very vocal kasi ako dyan eh. So, hindi pa rin credible yung mga sinasabi? Diba puro sabi. Kaya nga hanggang kay, ang kausap niya si Martin eh, diba? So kaya nga, Mr. President, hanggang kay Martin, wala nang duda eh, na talagang sila ni Saldi. Okay, next. At least tugma na nag-uusap sila ni Alcantara, di ba? Hindi na made-deny. Ang titingnan na lang doon, sino ba nag-offer? Ang sabi ni Saldi, si Alcantara daw nag-offer. Ang sabi naman ni Alcantara, si Saldi pumunta sa kanya. Pero assuming Alcantara offered 20% o 25% for a project. Alam mo naman mali yun, bakit mo naman gagawin? Di ba? Assuming si Alcantara nagbigay nun o inoperan ka, bakit ka naman papayag? Tapos, simula pa lang, 2 billion na a month. Wow. Terrible. Ulit, sasabihin. Kaya yan, utangin na sa dami ng insertion, di ba? 100 million o 100 billion, 50 billion ang mga insertion. Kaya yan. Kung monthly, 2 billion times 12, di ang 1 year is 24 billion lang. So kaya. Kasi kung ang insertion niya is 100 billion, yung 25% nun is 25 billion. So parang ganun nga. Kung 25% yung cut ko ni Bongbong Marcos, nakuta na sinasabi po ni Martin Romualdez. Ko, di ba parang pareho yan eh, di ba? Yung boss, hindi naman pwedeng walang natanggap. Pareho sila, di ba? Sino ba yung boss? Diba? Sino ba yung boss? Sinasabi ni Martin, wala siyang natanggap. Ang sinasabi ni Saldi, wala siyang natanggap. Silang dalawa yung nagtuturuan eh. Di ba may pera eh. So definitely, isa sa kanila, may natanggap. Pero ngayon, parehong sinasabi na walang natanggap. Saan napunta yung pera? Di ba? Baka kay Bongbong. Sabi ni Saldi, natanggap niya yung pera, pero binigay niya kay Martin at walang natira sa kanya. Sabi naman ni Martin, malinis konsyensya niya at wala siyang natanggap. Saan napunta yung pera? Silang dalawa lang naman nagtuturuan. So between the two of them, talagang may pera between the two of them. Ang aalamin na lang, magkano ba yung kay Saldi doon? Magkano ba yung kay Martin Romualdez doon? So, hindi ka panipaniwala yung mga ibang sinasabi? Di ba puro sabi? Wala naman siyang sinabi, wala naman siyang masabi na direkta, di ba? Ang sinasabi niya, puro sabi ni Martin Romualdez, meron si Pangulo dito. I don't know kung ano yan. Kasi nga sa harap ko sinabi mismo, na sabi niya, Martin, wala akong natatanggap dyan. Yan yung sinabi. Alam mong wala akong natatanggap dyan. Yung isa pa lang na sinabi niya in front of me is, kayo ni Saldi, ang dami yung kinukuha, grabe yung corruption sa House, at alam mo, Martin, wala akong natatanggap. Di ba kabubuhan ito mga babayan, no? Grabe ang corruption sa House. Alam mo, Martin, wala akong natatanggap. Inaamin na rin mismo ni Toby Chanko na alam ni Bongbong Marcos. So, sabihin natin na wala siyang tinatanggap. Okay. Pagbasihan po natin itong sinasabi po ni Toby Chanko, wala po siyang natatanggap. Pero alam niya na may pagnanakaw. So, bakit hindi niya pinigilan? Bakit noon pa hindi siya nag-file ng kaso? Bakit noon pa hindi niya ginawang tanggalin si Martin Romualdez at Saldico? Talagang involved si Bongbong Marcos. Mga kababayan, si Sandro Marcos, kahit ano pang gagawin na cover up nitong si Toby Chanko, involved. At ako naniniwala na totoo itong sinasabi ni Saldico. Diba? Kasi sinasabing alam niya pala na may corruption sa House. O bakit hindi niya pinaaresto? Bakit hindi niya tinanggal si Martin? Bakit tinanggal si Saldico? Kung saan sumabog pa. Lumakas ang isyu ng flood control. Maraming na baha. Maraming nawala ng buhay. Maraming nawala ng mahal sa buhay. Maraming gamit, ari-arian yung nawala.
sumabog na sa galit ng taong bayan, tsaka niya lang lilinisin ang kanyang pangalan. Diba? So una, ayaw niya pa sabihin na involved si Saldico, ayaw pa nilang sabihin na involved si Martin Romualdez, pilit pa pinoprotektahan nitong Lucaret na si Claire Castro. Yung pala yung isa, nakalimutan ko. Buti tinanong mo yun. Sinabi niya pala yun sa harap ko. But again, for me, it's not only whether the president received anything or not, di ba? I will have to say this, baka magalit siya sa akin, but the president has may constitutional sworn duty ang Pangulo na panagutin lahat ng involved, di ba? And I will say this again, in this situation, ang isip ng ordinaryong tao is, dahil pinsan niya si former Speaker Martin Romualdez, ang isip ng tao is pro-protection na niya. Kaya siya ay nalagay sa sitwasyon na kailangan niyang patunayan sa mga mamamayan na hindi niya pro-proteksyonan ang kanyang pinsan at no one is above the law. Yun ang sitwasyon ni Presidente BBM na yon. Alam niyo mga kababayan po natin, para sa akin, marami pong alam itong si Toby Chanco. Pero nagpipigil lang po siya. At yan po yung gusto kong ma-unlock dito po ay Congressman Toby Chanco. Kapag ma-unlock po yun, no? Kapag ma-realize niya na hindi niya na kailangang protektahan itong si Bongbong Marcos at ilalabas niya ng katotohanan, sigurado marami tayong malalaman diyan kay Toby Chanco. May tinatago si Toby Chanco para sa akin. At pinoprotektahan niya si Bongbong Marcos or si Sandro man, at gusto niya lang si Martin at si Saldico at the rest na mga kongresista ang gusto niyang ilaglag. Okay, pakinggan natin ang mga representative na pilit na nagdi-deny at sinasabing wala daw po silang kinalaman sa anomalya ng flood control. Ito si Representative Asistio and Representative Ataydi. Sir, have you met with the Discayas? Nag-meet po kami once, that was November 2024, nung meron pong awarding doon sa loob po ng Apaginado sa AFP, sa focus ng mga awardee. At si Mr. Discayo po ay nandun bilang presenter ng award. Pero since then, hindi na kayo nag-usap? Once lang talaga, sir, ha? Once lang kayo nag-usap ng personal. Pero mga kasunod nun, text at tawag na lang. So nag-meet po kami, once lang, tapos parang kilala lang ako. Yun lang po. Again, it's all hearsay po, sir, eh. Kasi until Hearsay talaga yan. Wala pang nakulong, eh. now, as I said, baka mas mabuti po, bago po magturo, ibigay po muna sa akin yung ebidensya laban sa akin. Because up to this point, since September 8, they haven't even given out anything against me or my father. You know, and my father is also willing to go through the investigation. Wala po kami. So, gano'n naman talaga yun, mga kabayan po natin. Yung mga involved dito, lagi na lang sinasabi, walang ebidensya, wala po akong kinalaman, hindi po kami nag-usap, once lang kami nag-usap, pero magugulat ka, may mga picture, video na lumalabas na talagang at doon po sila. Pero i-deny pa rin nila. Mga kababayan po natin, kagaya nga po nitong si Sandro Marcos, Bongbong Marcos, Martin Romualdez, at may lumalabas na bagong RR ngayon. No? Sabi nila, Rodrigo Rua daw. Pirit pa rin na talaga nila na ituturo itong si Tatay Digong. Pero mukhang mas lumalabas dito kay Ryan Remigio na di umano'y kanang kamay ni Sandro Marcos. Isa doon sa mga mali-malitang inilabas ni Saldico, mga kababayan po natin. So, ito po yung resibo, ha. Pakita muna natin. Yan. Ito po yung mga resibo. Okay, sa sinasabing insertion po, mga kababayan po natin. Ayan, ni Sandro Marcos. Yan. So, 2023 po, yan nasa screen po natin. At kung titingnan po natin lahat yan, nasa Ilocos yan. Nasa Ilocos yan, mga kabayan po natin. Halos karamihan ng kanyang mga insertion. Marami po yan, 2023, 2024, 2025, na sinasabi ni Saldico na umaabot daw po ng 50 billion ang kabuuang insertion na ginawa po nitong anak ng magnanakaw na si Bongbong Marcos. Alright, panoorin natin ang expose ni Saldico, mga kababayan natin. Let's go. At bawat taon po, sa tuwing dumarating ang BICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Pero kahit na i-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Anyway, mga kabayan po natin, itong ito is part 2 ng season 2. So, nauna, sinasabi niya nga na 2 billion ang kuta niya kay Bongbong Marcos.
So, continuity po ito mga kababayan po natin. Marcos, at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Kaya noong February 2025, sumulat po ako ng isang confidential letter kay Pangulong Marcos. Doon ko ipinaliwanag na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Ilalabas ko po ang sulat ko sa Pangulo kasama ng video ito. Si Yusek Jojo Cadiz ang nag-ayos ng aming meeting noong March 2025 sa 1201 Aguado Street, tapat ng Malacanang, Gate 4. Pero sa halip na kumalma ang Pangulo, lalo lang siyang nagalit. Sa halip na itanggi o linawin niya ang tungkol sa 100 billion insertion, pinagsabihan niya kami ni dating Speaker Romualdez at sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, "Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko." Wow. Talaga kayo magpapigil po sa insertion, mga kababayan po natin. Pero ang sagot nila dyan, paulit-ulit lang. Umuwi muna siya. No? Sabihin nitong si Remulla, no, umuwi muna siya. Sabihin ni Sandro, umuwi muna siya. Sabihin ni Castro, umuwi muna siya. Sabihin ni Bongbong Marcos, umuwi muna siya. So, obvious po na isa lang yung kanilang script. Bakit hindi nila may deny? Bakit hindi nila may paliwanag? At bakit hindi sila maglabas ng counter ng mga dokumento at patunayan na mali po itong mga dokumento na inilalabas ni Saldico? Iputya lahat na nilalabas si Saldico ay nasa GAA eh. Huwag ka nang makialam sa budget. Dahil sa mga binitawang salita sa akin ni BBM, naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin na ipasok ang 100 billion pesos worth of projects. Kaya ang dami nilang mga proyekto na pinapasok. So talagang para po yun pagkakitaan. Kawawa po yung ating bansa. Kaya mga kababayan, ano pa ang inaantay nyo? Kailangan nyo nang magsalita. Kailangan nyo nang manahimik. Hindi pwede na tanggapin na lang natin itong pagnanakaw po nila. Ilang tao po yung nalubog sa baha. Diba? Kahit sinasabi dito ni Saldico na wala siya nakukuha, yun ang hindi natin papaniwalaan. Pero ang expose na ito na sinasabi niya ay may katotohanan, mga kabayan natin. Unang-una, dinitiin na po siya eh. And 3 years po nilang pagkatiwalaan. So kung may magpapatunay na talagang involved ang isang tao na kanya nakakasama, mismo, itong si Saldico. Dahil 3 years po siyang pinagkatiwalaan ng mga hayop na ito. No? Para maging kasabwat sa pagnanakaw sa insertion man o sa prosyento na nakukuha nila sa bawat proyekto na pinapatupad. Laking pera yan. Tapos tatanggapin nyo lang. Tapos papayag po kayo na puproteksyonan siya ni Toby Chanco, puproteksyonan siya ng mga dilawan dahil ayaw nila na maupo ang isang Duterte. Malinaw po ito. Diba? Ito yung sinasabi natin na noon pa man, gusto nilang ipatanggal si BP Sara kasi mukhang nararamdaman po nila, nasasabog po ang isyo nitong insertion, flood control. At palagay ko mga kabayan natin, hindi lang po ito insertion ng mga flood control. Mga marami pang proyekto eh. So hindi lang po ito flood control ang talagang pinera nila. Kung hindi talaga totoo na galing sa Pangulo ang utos, bakit hindi niya agad tinanggal noon pa sina Secretary Mina Pangandaman at Undersecretary Adrian Bersamin nang pinaalam ko sa kanya ang 100 billion insertions sa pamamagitan ng sulat. Bakit ngayon lang nila pinag-resign kung kailan nalaman ng publiko ang tungkol dito? And also kinausap ako ni Yusek Jojo Cadiz at nagsabi na ipinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. And sinabi ko kay Yusek Jojo na meron ng instruction kay Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin about the 100 billion pesos insertion. And sabi niya, kakausapin niya ang Pangulo na kung pwede, doon na lang i-charge ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Doon po nakita at naramdaman na hindi pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang alam sa mga nangyayari. Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot.
Kaya hindi na pwedeng maghugas kamay at magturo na parang inosente. Ayan po, BBM, hindi ka na daw pwede maghugas ng kamay at magturo na parang inosente. Ika nga, ang utos ng hari ay hindi pwedeng mabali. Sabi ni Saldico. Oh, malalapit-lapit na po yan. Sandro Marcos next yan. At kung titingnan ninyo ang 2026 budget, may panibago siyang 97 billion insertions. Pero ngayon, ipinasok na mismo sa President's Budget or NEP 2026. Yan po ang kinumpirma ni Secretary Manny Bunoan na may instructions ang Pangulo na magpasok ng 100 billion ulit sa President's Budget. Kaya wala na siyang pwedeng ipamigay. Ito ay nalaman ko noong May 2025 sa meeting namin kasama si dating Speaker Romualdez sa number 30 Tamarind Street, Forbes Park. Kaya nang nadiskubre ng House of Representatives ang insertion sa flood control sa 2026 budget, ibinalik namin ang DPWH NEP 2026 dahil mali na ito at panibagong flood control projects na naman. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Yan, Sandro Marcos alias Charis. Ikaw naman po, no? Akala ko ligtas po itong si Sandro Marcos, mga kababayan. So, siya na ngayon ang bida, mga kababayan po natin. Mukhang nalalapit na, no? At mukhang marami pang ikakanta itong si Saldico. Pero syempre, hindi ibig sabihin malinis po si Saldico dito. Noong 2023, may 9.636 billion pesos. Noong 2024, 20.174 billion pesos. At nitong 2025, 21.127 billion pesos. So, lumalaki ng lumalaki. Every year po yung kanilang insertion. So, talaga nga naman, no? Insertion pa lang yan, ha? Hindi pa po yung mga legal, no, na pagnanakaw nila, mga kababayan po natin. Tandaan natin, yung AKAP, yung AX, no? Diyan po ay napakalaking pagnanakaw din, no, na nagagamit nila. Imagine mo, sisigaw si Martin Romualdez na magbibigay siya ng ayuda na 1 billion. So, ganun lang po kadali sa kanila mag-release ng 1 billion, mga kababayan natin. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. At bawat taon po, sa tuwing dumarating ang BICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Nalaman ko. So, nakita niyo po, ha, 50 billion, and sa mga nagsasabing, sinungaling yan, labas yung ebidensya. Ito po yung mga ebidensya. Ilan po sa mga insertion? Ito po is 2023. No, yung pinakita lang po natin. Insertion na nilabas po ni Saldico patungkol sa di umano'y involvement nitong si Sandro Marcos. So, paano nila madidinay ito? Ito legit po ay may ebidensya, mga kababayan po natin, na umaabot po ng 50 billion ang kabuuan na insertion nitong si Sandro Marcos. Grabe, no? Bata pa po yan, mga kababayan po natin. Batang crooks, hustler po pala, no? Itong si Sandro Marcos. And syempre, palagay nyo po, aaminin po ba ito ni Sandro Marcos? Hindi po, no? Hindi po talaga aamin yan. Kasi yung mga ito, sabi ko nga, kahit balatan nyo po yung itlog ng mga ito, ibabad nyo sa asin. Dahil ginawa nila yung pagnanakaw na ito, hindi mo talaga sila mapapaamin. Talagang handa na sila dito. Pinaghahandaan na nila ito. And gamit na naman yung perang kanilang pinagnanakaw, malamang gagawa sila ng paraan para ma-divert na naman ang issue. Anong ginagawa nila ngayon? Cancellation of passport ni Spock's Attorney Harry Roque. Another diversionary yan. Yung pagpapakulong, kunwari, ng mga maliliit na isda na para bang, no, high value criminals, no, parang mamamatay tao o parang talagang miyembro ng napakalaking sindikato, yung mga maliliit na sapsap, mga kababayan natin. Anyway, balikan natin mamaya si Sandro. Ito papakita natin. Pag-upong. Hindi yan. Wag ikaw. Ito. For the resignation. Ito. Buhay ka na. Hinihintay na kita dito. Kailangan mo humarap sa O, isa rin tong gunggong na ito. Umuwi ka rin ito. Pinalabas nyo nga ng bansa. Ngayon, papauwihin nyo. batas. Ang pagkaalam namin kasi ay 2 ang passport niya. So, ang pag-track sa kanya ay hindi kasing dali ng ibang mga hinahanap. Di ba?
So, akala ko ba ang laki ng confidential fund nyo? Ang laki ng intelligence fund nyo. So, bakit puro kayo akala? Di ba? Oh, kasi nga, wala talaga kayong intention sa una pa lang na aarestuhin at papauwiin itong si Saldico. Kung hindi niya lang kinanta itong pangalan ni Bongbong Marcos, mga kabayan po natin, parang artistahin din to eh. Magaling din po actually yung mga Rimulya sa paggawa ng mga propaganda, yung bida-bida ba. So kung bida-bida, yung nakaraang DILG na si Abalos, o ito, mas matindi rin ito. Magaling dito mag-bida-bida. Natin. So yung citizen, ang alam namin may ibang bansa siyang dalang passport. So iba ang challenges ba sa pagdating sa kanya? Diba? So paano yung laki ng pera na nandyan sa inyo? Bakit hindi ninyo gamitin ang intelligence nyo? Gamitin nyo naman sa tama yan. Wala ko nakikitang ganung effect. Wala naman siyang pinapatay sa pagkaalam ko. Wala naman siyang pinapasabog. Wala naman siyang ginagawa. So, wala akong makita to that effect. At least to my appreciation, wala akong makita. Wala akong makitang basehan eh. So, itayin na lang natin ng SOJ. Sila siguro magsasabi. Pero to my personal knowledge na sinabi niya, wala akong makitang basehan para i-label siyang terrorismo. Pero, so, abangan natin yan mga kabayan ha. Sinasabi nitong si DILG, John Vic Rimulya, na wala daw po sila nakikita ng basihan para deklarang terorista itong si Saldico. Pero tingnan natin kung paano nila gawan ng issue itong si Saldico. wala sa akin lahat ng ebidensya. So, hintayin natin. Ginagawa naman namin lahat. We are waiting for the court's action on cancellation of his passport. And then yung red notice is in effect. So, baka mahanap na natin anytime soon. Sabi nga ng DFA, wala pang cancellation of passport si Saldico eh. Not yet. Sa pagkaalam ko, hindi pa. Pero alam Okay. ko, normal process yan. Basta may probable cause ka na. You will face indictment. Pwede na ipasok yung... At saka may warrant of arrest na. Pwede na ilagay yung red notice sa kanya. Order process. So ayan, nakita nyo po mga kababayan po natin, oh. Nakita nyo. Akala mo, di ba, high value criminals po. Itong mga maliliit na sapsap na involved po sa corruption. Yeah. Oh. Tapos una, pansin nyo ha, may tinatago sila dyan. Kasi una, pinapasok nila ang media doon sa detention facility ng sinasabing involved sa corruption ng flood control. Bagong gawa yan eh. So ngayon, bakit ayaw nila papasokin ng mystery media? So anong kadramahan po nila? Bakit ayaw na nila ngayon ipakita sa loob? Dapat yun ang ipakita nila. Na nandun talaga sila sa loob ng facility. No? Dapat walang special treatment. Dapat nga pinasok po yung mga yan sa bilibid. Kung talagang gusto nilang iparanas yung hirap na naranasan ng ating mga kabayan na pinagnanakawan. Kaso sapsap lang po ito eh. Yung 6 na inaresto ng mga otoridad ay pinapasok na sa mismo ship. Pinasok nila tapos ayaw nila papasokin ng mystery media. Ano yun? So may tinatago sila. May pinagtatakpan po sila. Mga kababayan po natin. Okay, puntahan naman natin itong mga grupo ng mga makakaliwa, mga kababayan po natin at mga paring bayaran. Now, alam nyo, Katoliko rin ako, mga kababayan po natin. Pero nanggigigil po ako kapag marinig ko yung mga ito. Natanggapin na lang po nila na magnanakaw, adik, sinungaling, yung nakaupo sa pwesto, wag sila magpaparesign, ayaw nila mag-take over si Vice President Sara, tanggapin talaga nila. Dahil hindi nila kaalyado ang mga Duterte. Dahil hindi po nila magagawa ang kanilang gusto. Dahil hindi po dilawan, dahil hindi po pinklawan, at hindi po gusto ni Laila de Lima at ni Risa Hontiveros si Vice President Sara. Kaya di bali, magpoprotesta sila, ikulong ang magnanakaw, pero ang mastermind, ayaw nilang mag-resign at ayaw nilang makulong. Kaya ano yun? So patunay lang na yung mga ito, para sa akin, ay nakakatanggap din ng mali-malita. Kasi malinaw na nga eh. Nandiyan na yung mga ebidensya, nagsasabi na, nakita na walang ginagawa ang nakaupong si Bongbong Marcos. Okay lang sa inyo.
Kasi si Sara yung uupong presidente. So, pakinggan nyo itong mga ito. Nakagigil. For the resignations ng ating mga pinuno Not for resignation, ha. ng ating bansa. Kung hindi, ang ating ipinaglalaban ay ikulong, ilantat, at ipalik ang nakaw ng Paano nga yan makulong yan? Paano nga yan maibalik? Nasa pwesto nga po sila. Padre Damaso. Hindi ba mga kababayan po natin? So actually yung rally nila sa Terte, nito mga paring ito, ng mga makaliwa, ng mga loyalista, no, is anti-Duterte yan. Ano yun? Demolition job against kay Vice President Sara. Hindi para makulong itong mga magnanakaw, kundi pilit protektahan si Bongbong Marcos. At ang isang grupo naman, ang sinisigaw is Marcos Duterte resign. So ito protektahan si Bongbong Marcos. Ang isang counterpart nila na mga makaliwa is dinadamay naman si Vice President Sara. Kaya kung may iniimbestigahan yung Armed Forces of the Philippines po natin na sinasabing pinupunduhan ng mga dayuhan, yung foreign funded, so ito dapat yung kanilang paimbestigahan. Sino yung pumupundo sa trillion march na ito? Trillion piso march na ito na gagawin ng mga dilawan at mga makakaliwa. Ito yung dapat imbestigahan. At tandaan nyo po, sila po yung gumagawa ng gulo, ha. Hindi po yung mga legit na mga Duterte supporters. Hindi po gumagawa ng gulo. Nakita nyo yung UPI, may gulo ba? Nakita nyo po yung INC, may gulo pa? Wala po. Pero tingnan nyo, sa Duterte, magdadala na naman sila ng mga batang manggugulo. like ng korupsyon. Kasado na ang 2 trillion peso march sa linggo para kondenahin ang umunoy korupsyon sa gobyerno. Kontra man sa katiwalian, tinabla ng iba't ibang grupo ang ideya ng hunta o anumang pagkilos ng militar. Pero yung hunta na yan, sa totoo lang mga kababayan po natin, no? Gawa-gawa lang din nila yan. At kung maghuhunta, yung sinasabi ni Lacson, no, na mga retiradong sundalo yung gagawa. Paano magagawa ng mga retiradong sundalo? Wala na po silang active, no, na duty. Otherwise, kung gagawa ng galaw itong si Browner, gagawa ng galaw itong si Kibo Chodoro, so doon mag-aaroon ng hunta. Pero yung mga ganito klase hunta, alam naman po natin mga kabayan na i-bypass nilang konstitusyon. At alam naman natin kung sinong gusto nilang paupuin. Gibo Chodoro, si Ramon Ang. So, hindi pwede yun. Kasi by constitution, pag matanggal talaga itong si Bongbong Marcos o mag-resign si Bongbong Marcos, alam naman natin na si BP Sara dapat yung mauupo bilang presidente as vice president po sa ngayon. So, iba-bypass nila. Yung mga kaliwa naman, gusto nila i-take over ang gobyerno dahil hindi daw Duterte ang solusyon. Paano hindi Duterte? Nakita naman natin kung paano po pinatunayan ng isang Tatay Digong or President Rodrigo Roa Duterte yung pagbabago na hinahangad ng mga Pilipino. Nakita natin yan. Wala pong nakagawa ng ganon sa loob ng 6 na taon. Si Duterte lang. Peace and order, ekonomiya, ang ganda po na nangyari. Nakaka-proud maging OFW, nakaka-proud maging Pilipino at that time. Pero ngayon, yung mga OFW nahihiya na po sila kay Bongbong Marcos. Zero remittance, gagawin na po natin mga kabayan OFW. Naman todo na ang paghahanda ng grupo para sa yung card ng mga dilawan niya, puti na ngayon. Trillion Peso March Part 2, ang malakasang kilos protesta na gaganapin ngayong linggo November 30. Ayon sa Trillion Peso March Movement, nakakuha na sila ng permit sa Quezon City Government para sa rally na may layong punuin ang People Power Monument sa kahabaan ng Temple Drive sa White Plains. Para kay Bishop Jose Colin Bagafor, malinaw ang hangarin ng kanilang grupo. We are not calling for the resignations ng ating mga pinuno ng ating bansa. Kung hindi, ang ating ipinaglalaban ay ikulong, ilantat. So, tigil na sila ngayon sa sigaw na impeach Sara. Tigil na sila ngayon sa sigaw na Sara resign. Di ba sila yung nanawagan ng impeach Sara? Sila rin po yung nagpa-file. Ito mga clergy. Sila rin po yung nag-file ng impeachment against kay Vice President Sara. So, sa ngayon, suko na po sila mga kabayan. Tigil na po sila. Kasi, sinabi na ng Supreme Court na walang basihan ng impeachment against kay Vice President Sara.
Pero ngayon, ayaw nila na mag-resign si Bongbong Marcos na billion, trillion po yung pagnanakaw. Kaya, alam mo, nakakadismaya po yung mga pari ito. Hindi naman natin nila lahat. Kasi may ilang pari po, particularly po sa Visayas, na talagang nakikipaglaban para sa tama. Galit sila talaga kay Bongbong Marcos. And sila rin mismo, hindi rin sila makapagsigaw dahil pinagbabawalan po sila ng CBPC. Sila gusto nila talaga, no, na mag-resign itong si Bongbong Marcos. Ito, Diocese of Kidapawan. Ayaw mag-resign si Bongbong Marcos. Paano makukulong yung mga talagang magnanakaw? Paano magkaroon ng talagang transparency sa investigation? Sila po yung tunay na involved, Father. Baka naman, Father. At ibalik ang nakaw ng korupsyon. Hindi raw nila sinusuportahan ang military junta or revolutionary government. Sinusundan daw nila ang konstitusyon at democratic precedents. Natuwa rin ng TPMM sa... Ayan, no? Tindig Pilipinas. Diba? Apo ni, apo ni Chris Aquino, diba? So, yan po yung isa sa nangunguna ngayon sa gustong magpatanggal kay Vice President Sara. Sila po yun ang nagsumite ng dokumento at nanawagan na i-impeach si Sara, imbestigahan si Sara, ipakulong si Sara. Imagine yun po, yung walang ninakaw, yung malinis, ginawa na ng issue, yun ang gusto nilang makulong. Pero ang tunay na magnanakaw, ayan, expose ni ni Saldico, Sandro Marcos, 50 billion insertion. Sabi po ni Manong Chabet, ang daming ghost project and substandard na nandun sa distrito nitong si Sandro Marcos. At yung contractor doon sa Ilocos ay sinasabing kaalyado nila. Pero bakit ayaw nilang imbestigahan? Bakit yun ang hindi nila isama? Ito mga ito talagang alam mo po yung galawan ng mga ito. Hindi talaga ito sila para magkaroon ng tamang hustisya. Kundi nag-iingay lang po sila para, kunwari, galit sila sa korupsyon. Kunwari, para sila sa mga Pilipino. Ito po, mga kabayan po natin, mga personal interest. And dahil galit na galit po sila sa mga Duterte, hindi nila matanggap. Wala na po silang power sa totoo lang, mga kabayan natin. Mga dilawan, tingnan mo pag nagkaroon ng eleksyon. Sino yung mga nangunguna? Duterte aligned candidates. Bongo, Bato. Hindi ko nga alam kung paano nanalo yan si Bam Aquino and si Kiko. Dahil, di ba, kulilat naman yung mga yan eh. Balitang may mga lumabas ng warrants of arrest para sa mga sinasabing sangkot sa flood control scandal. Definitely, this is a positive step forward. Magandang balita yan, lalo na naghahanda tayo sa November 30. Sabi natin, countdown to justice, bago magkita-kita sa EDSA, dapat may nakulong na. At magandang balita ito, pero klarong hindi ito sapat. Ito mga kabayan po natin, hindi naman po binuto ng taong bayan to eh. Nanalo lang to dahil pinatanggal ni George Erwin Garcia ang Duterte Youth Party List. We understand na malalim ang level of corruption. Ito, galing din to ng buntok babae na ito. Na nakita natin sa mga hearings at sa mga iba pang nasilikwala the past few months. Kaya napakahalaga, dapat simula pa lang ito, dapat marami pang mapanagot. Lalo na yung mga nasa matataas na mga posisyon na malamang sila yung mga talagang pinaka-accountable. Itinutulak ng grupo. Bakit ayaw nila manawagan ng Marcos resign, di ba? Po ang anti-political dynasty law dahil ang corruption at dynasty nila ay twin head of the same monster. Para hindi lang isa o dalawang pamilya, pero yung political dynasties mismo ay mapigilan natin na sila yung nagmo-monopolize ng public office. Nilatag ni Kiko D, isa sa mga pinuno ng... Yung mga bayan po natin, tagapin na lang nila na adik at magnanakaw, wag lang talaga maupo si Vice President Sara. Okay, so tingnan natin kung ano po yung magiging sinasabi nilang kilos protesta. At ano po yung magiging strategy nila pagdating ng November 30, mga bayan natin. So, tingnan natin. So, ito nga, may mga picture na naman na kumakalat online na mukhang desperado na po ngayon itong si Bongbong Marcos at pinupulong na naman ang kanyang mga alipores para sa galaw na kanilang gagawin o diversionary tactics or kasinungalingan para palabasin mga kabayan po natin. Hopefully, talagang kumampi po ang kasundaluhan sa taong bayan. And of course, ano po ba yung aasahan natin kay Martin Romualdez? Martin Romualdez will be denied. Talaga maaamin yan. Kaya ngayon,
Lagi nilang sinasabi na may 51 billion daw si Congressman Pulong Duterte nung panahon ng kanyang tatay. So ngayon ang hamon ni Congressman Pulong dahil nilabas naman po ni Congressman Pulong Duterte yung mga ebidensya. Pinakita niya na po kung ano yung mga proyekto na mayroon siya at kung saan napunta ang 51 billion. At inamin po yan ng DPWH na sila po yung may hawak ng pondo na yon. Ang hamon ngayon ni Congressman Pulong Duterte, maglabas ng resibo itong si Sandro Marcos, ilabas niya kung ano po yung kanyang accomplishment doon sa kanyang distrito. Patunayan niya din na mali yung inaakusa sa kanya nitong si Saldico. Kasi ito, mga kababayan po natin, magaling lang sila mag-akusa, magaling lang sila magsalita. Pero nasaan yung resibo ng kanilang accomplishment? Dahil sa Davao, kitang-kita po, pinapakita ng mga vlogger kung ano po yung mga proyekto ni Congressman Pulong Duterte. Sinasabi nilang wala daw na, hindi daw masyado ito active sa Kongreso. Hindi active pero nagtatrabaho. Kung ano yung kanyang pinopropose, nandyan. Pero yung mga ito, kunwari active pala. Hindi sa pagtatrabaho para magserbisyo, kundi active pala sila sa pagnanakaw. Kaya, kay Congressman Sandro Marcos, hoy, Sandro Marcos, ilabas mo na kung saan mo ginamit yung mga insertion mo. Ayop ka. Diba? Puntahan din natin, no? Itong napaka-ipokrito na si Loren Ligarda. Dati galit-galit sa Dolomite, no? Sinama ng kanyang anak, pumunta sa Dolomite. Iwan ko anong gimmick ng kanyang anak. Siguro baka tatakbo to sa mas mataas na position. Pero no? Tingnan natin kung ano yung magiging pahayag muli ni Loren Ligarda na nakapunta na po siya sa Dolomite. Hindi kayo sanay pupunta sa Dolomite, no? And last, mga kababayan po natin, ito po, si Vince Dizon, no? Na pinagmamalaki po nila na marami na pong nakasuhan, marami na pong naaaresto. Pero ang tanong natin, kailan nyo po aarestuhin si Sandro Marcos, Martin Romualdez, at si Bongbong Marcos para mapatunayan sa taong bayan na talagang lahat ng mga alipores, syempre, huwag nyo kalimutan si Saldico na magkasama kayong lahat. No? Ilan yan? 67 pa nga na congressman ang sinasabi nitong si Senador Ping Lacson. Itong si Ping Lacson, wala rin ito. Parang bakla din ito na mahilig sa chismis. Kaya patunayan nyo po, no, na talagang para kayo sa bayan. And dapat kayo mismo ay magsabi na bumaba na itong si Bongbong Marcos sa kanyang pwesto para magkaroon po ng tama at lehitimong investigation at tunay na hustisya, pananagutan sa mga involved na ito. Kasi hanggat nandyan si Bongbong Marcos, hindi po maniniwala ang taong bayan na magkakaroon ng hustisya at tamang pananagutan. Sapagkat yung iba dito ay gagawa nila ng paraan na malinis ang kanilang pangalan. Kaya dapat si BP Sara yung upo para patas at imbestigahan yung lahat ng mga involved dito. Walang dapat pagtatakpan. House of Representative, sana magbagong liderato. Senado, sana magbagong liderato. Para naman, maiba na. Kasi si Ping Lacson, puro lang ito chismis. Si Tuta Soto, ginawang Itbulaga ang Senado. Mikos-mikos lang kanilang ginagawa. Anyway, mga kababayan po natin, maraming salamat po. Yan, panabago na naman tayong expose. Yung Netflix, malulugi po. Dahil dito, kay Saldico na palagi nating inaabangan. Minsan, delay lang po tayo sa pagre-record dahil sa dami po ng ginagawa natin. Anyway, maraming salamat po at huwag kalimutan mag-like at kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe, pakisubscribe naman po. And salamat po sa ating bagong salamin at naglinaw na naman, no? At naprotektahan na naman yung ating mata. Salamat sa Audio Eyewear, mga kababayan po natin. Diyan po sa SM Marilao. So, Audio Eyewear, nasa second floor, SM Marilao. Kung gusto nyo pong bumili ng dekalidad at magandang klaseng salamin. No, siyempre, depende sa presyo, depende sa grado, depende po sa gusto nyo i-avail. May iba't ibang price variation. Yun. Promote pa natin kayo, ha? Audio Eyewear, maraming salamat po. And sana kasi sa atin si Miss Ina. Maraming salamat po. Thank you and God bless, mga kababayan.